Kailangan mo nang tumakas. Ililigaw ko sila para makalayo ka. Puno ng emosyon ang boses ni Liza, habang mabilis na nililibot ang tingin sa paligid. Naririnig niya ang mabilis na yabag ng paa ng kanilang mga kalaban na papalapit sa hideout. Hindi kita iiwan. Umiiyak na sagot ng babae, habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Liza. Magkasama tayong tatakas, please. No, don't be stubborn. Leave now. Sigaw ni Liza. Hindi na siya nag-atubili. Malakas niyang tinulak ang babae papunta sa kanyang mga tauhan na naghihintay sa gilid ng isang itim na SUV. Binalingan ni Liza ang kanyang mga tauhan na may nalilisik na mga mata. Protect her, no matter what. Itakas niyo siya rito kahit anong mangyari. Muling tumingin si Liza sa kanyang kasamang babae kanina. Lumambot ng bahagya ang kanyang ekspresyon, pero puno pa rin ng determinasyon. Wait for me. Be safe, please. Hikbi ng babae habang pilit siyang isinasakay ng mga tauhan sa sasakyan. Nang humarurot ang sasakyan paalis, marahang pinunasan ni Liza ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kasabay nito, ang pagbunot niya ng isang patalim mula sa kanyang holster. Eksaktong pagtalikod ni Liza, 3 armadong lalaki ang mabilis na pumasok sa main gate. Target spotted. Take her down. Liza didn't wait for them to aim. Bago pa man maikasa ang kanilang mga baril, kumaripas na siya ng takbo patungo sa kanila. Habang nagpapaulan ng bala ang mga kalaban, pinadulas niya ang sarili sa sementadong sahig, umiiwas sa mga bala habang dumadaan sa ilalim ng isang nakaparadang delivery truck. Paglabas niya sa kabilang panig, mabilis niyang sinaksak sa binti ang unang kalaban at ginamit itong panangga nang magpuputok ang pangalawa. Napamura ang pangalawang attacker. Liza kicked the wounded man towards the shooter, causing him to stumble. She used that split second to perform a vault jump to the top of crates, landing squarely on the shooter's shoulder. With a swift twist, binalian niya ito ng leeg bago pa man ito makakasamuli. Tumayo si Liza sa gitna na nagkakagulong paligid. Hinihingal habang ang kanyang patalim ay dahan-dahang tumutulo ang dugo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi, habang tinitignan ng mga kalaban na tumba at wala ng malay. Inakala niyang tapos na ang lahat. You're done, bitch. Isang matalim at malamig na boses ang bumasag sa panandaliang katahimikan. Mula sa isang anino, merong isang gumuhong pader. Lumabas ang isang assassin. Mabilis itong itinaas ang kanyang 9mm handgun. Diretsong nakatutok sa dibdib ni Liza. Bago pa man makakilo si Liza para iwasan ang bala o bumunot ng baril, umalingaw-ngaw na ang isang malakas na putok. Pero hindi sakit ang naramdaman ni Liza. Sa halip, isang pamilyar na pabango at bigat ng katawan ang bumagsak sa kanyang bisig. No! Luha ang sambit ng babae. Ang babaeng iniligtas niya kanina, na dapat ay nakatakas na, biglang sumulpot at ginawang panangga ang sariling katawan. Kasabay ng pagtalsik nilang pareho sa lakas ng epekto ng bala. Napasukan ng dugo ang babae habang nakasandal sa dibdib ni Liza. I'm glad you are safe. Nang hihinang bulong nito, ang mga matay nagsisimula ng lumabo pero puno pa rin ng pagmamahal. Why? Ba't ka bumalik? Ba't mo ginawa to? Natatakot na sigaw ni Liza. Agad niyang binitawan ang kanyang patalim at pilit na idiniin ang mga kamay sa sugat sa likod ng babae para patigilin ang pag-agos ng sariwang dugo. I told you to leave. Ba't ang tigas ng ulo mo? Because I care for you. Marahan niyang tinaas ang kanyang nanginginig na kamay para haplusin ang pisngi ni Liza. Iniwan ang bahid ng dugo sa balat nito. I can't live in a world na wala ka. No. Stay with me. Don't you dare close your eyes. Look at me. Keep looking at me.
Ngumiti ang babae ng bahagya. Isang ngiting tila nagpapaalam na. Dahan-dahang bumagsak ang kamay mula sa pisngi ni Liza. At ang liwanag ng kanyang mga mata, unti-unti nang naglaho hanggang sa maging tuluyan na itong walang buhay. No, please, wake up! Wake up, please! Mariing bulong ni Liza habang yakap ang malamig na katawan ng babae. Ang kanyang sigaw ng pighati ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mas masakit pa kesa sa anumang sugat na natamo niya sa laban. And cut! That's a wrap for today. Good job, Lauren. Sigaw ng direktor habang nakatitig sa monitor. Galing. Bagay na bagay talaga sa'yo ang titulo na action queen. Consistent ang intensity. Ang kaninang umiiyak na si Liza o mas kilala sa tunay na buhay bilang si Lauren ay dahan-dahang tumayo. Marahan niyang pinunasan ng peking luha sa kanyang muka gamit ang likod ng kanyang kamay. Walang bakas ng emosyon sa kanyang muka. Malayo sa Liza na kani-kanina lang, humahagulhol. Isang stunt coordinator ang lumapit sa kanya. Lauren, solid yung backfall mo kanina kahit walang masyadong padding. Di ka ba nasaktan? I'm fine. I've done worse. Maikling tugon ni Lauren habang inaayos ang kanyang gusot na tactical vest. Di ka pa rin talaga nagbabago. Halimaw ka pa rin pagdating sa mga action scene, maging sa drama. Wika naman ng lesbian na si Alice. Maya-maya naman lumapit ang isang aktres na gumanap na kanyang love interest, si Selma, habang inaabutan siya ng tissue ng isang assistant. Sayang ang talent mo, honesty. Mas bagay sa iyong umacting ng heavy drama kesa lagi nakakapagod ng mga stunts. Mas magaling ka doon to be real. Tiningnan lang siya ni Lauren ng malamig. Isang tingin na sapat para mapangiwi si Selma. I'm not comfortable doing cheesy roles, no? Simpleng sagot ni Lauren. Ang boses niya kasing talim ng patalim na hawak niya kanina. Umiling si Selma. Halatang di kontento sa sagot. Huh? You were so good earlier. Ang galing mo nga mang-uto ng audience eh. Mas magaling ka pa sa mga veteranong aktres na nakatrabaho ko. Duh! Kinuha ni Lauren ang bote ng tubig at uminom doon. Nakatingin lang siya sa mga crew members habang busy na nag-aasikaso ng mga equipment. Mind your own business, Selma. Sungit! Kaya ka sinasabihan naman sa mga ugali dahil dyan sa attitude mo eh. Bulong naman ni Selma, pero sapat para marinig ni Lauren at umirap itong tumalikod. Hindi ko nga alam kung paano ka naging sikat na artista. Kundi ka naman lang marunong makisama sa mga co-stars mo. You're like a robot. Hindi kumibos si Lauren. Hinayaan niyang maglakad papalayo ang co-star niya habang naririnig ang bulungan ng mga staff tungkol sa kanyang pagiging mailap. Para sa kanila, siya ang mailap at masungit na action queen. Pero para kay Lauren, ang bawat stunt at bawat bugso ng emosyon sa harap ng kamera ay ang tanging paraan para makahinga sa totoong buhay. Kasi sa totoo lang, nakalimutan niya na kung paano maramdaman ang mga bagay na itinatapon niya sa script. Kinabukasan, hindi alarm clock kundi ang walang tigil na pag-vibrate ng phone ni Lauren ang gumising sa kanya. Pag-unlock niya sa screen, bumungad ang headline na mabilis nag-trending sa lahat ng social media platforms. Action Queen. Action Queen nga ba or Action Bully? Lauren Angelica Villanueva, nanakit ng co-star, sapol sa kamera. Isang video clip ang naka-attach. Isang edited version ng kanilang rehearsal kung saan mukhang sinasadya niyang saktan si Selma. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang tumawag ang kanyang direktor. Ano na namang kaguluhan to, Lauren? Asik ng direktor sa kabilang linya. Kalat na ito sa social media. My production is bleeding because of your attitude. Gawan mo ito ng paraan. Ano ba ang dapat kong gawin? Walang emosyong tanong ni Lauren. Bagamat nagsisimula ng kumulo ang kanyang dugo. Ano pa ba? Mag-press con ka. Sabihin mo ang side mo. Sabihin mo hindi yan totoo. For once, Lauren, use your acting skills. Magdrama ka. Gamitin mo naman utak mo.
Bago pa siya makasagot, binabaan na siya ng telepono. Napabuntong hininga si Loren. Sanay siyang mag-isa. Walang manager, walang PA, sanay siyang bitbitin ang sarili niyang krus. Mabilis siyang nag-ayos at pinaharurot ang kanyang Ferrari patungo sa venue. Pinarada ni Loren ang sasakyan sa likod ng gusali para iwasan ang media. Ngunit bago pa siya makapasok sa back entrance, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng parking lot. Good job! Napakagaling mo talaga mag-edit. Paniwala ang publiko na sinasaktan ako ng mayabang na yan. Maarting sabi ni Selma. Ako pa ba? High definition ang pagkakagawa ko niyan. Sagot na isang baritonong boses. Nanigas si Loren nang makilala ang lalaki. Si Lucas, ang pinakasikat na leading man sa bansa. But don't forget your promise. We'll celebrate tonight in the hotel, right? Of course, Lucas. I'm all yours tonight. Malanding tugon ni Selma. Hindi na nakapagpigil si Loren. Lumabas siya mula sa pinagtataguan at sinalubong ang dalawa. Napakuyom ang kanyang kamao. Why did you do that? Mahinang tanong ni Loren. Pero bakas ang panganib sa kanyang boses. Oh, you heard it all? How sad. Mapang-asar na sagot ni Selma habang malaki ang ngisi. To answer your question, ang titulong action queen na yan, dapat sa akin mapunta. I'm better than you. Naging artista ka lang naman dahil sa impluwensya ng nanay mong veteran actress, di ba? Kung wala ang backup niya, isa ka lang hamak na extra. Nang binanggit ang kanyang ina, yun na naging meet siya ng mas malakas sa panggigigil. Don't you dare to include that woman. Sigaw ni Loren. Mabilis na kilos ang ginawa niya at mariing sinakal si Selma sa pader. Lahat ng narating ko, pinaghirapan ko. I bled for my roles at hindi isang katulad mo sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Get off me! Get off me! Pagpupumiglas ni Selma. Pero sa gitna ng pagkakasakal, isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi nito. Your showbiz journey is finished now. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Napabitaw si Loren ng masilaw sa sunod-sunod na flashes ng kamera. Isang batalyon ng paparazzi ang nandun. Nakuha ang eksaktong sandali nang nakasakal siya kay Selma. Loren! Ba't mo sinasaktan si Selma de Vera? Totoo ba ang balita na bully ka sa set? May lihim ka bang inggit sa kanya kaya mo siya pinagtatangkaan? Napatakip ng mukha si Loren habang si Selma agad na nagpanggap na nahihilo at umiiyak sa harap ng kamera. Mabilis na lumitaw ang direktor at inalalayan si Loren papalayo sa nagkakagulong media. Pagdating sa loob ng sasakyan, malamig na tinignan siya ng direktor. You should leave showbiz, Loren. Palamigin mo muna ang sitwasyon. O mas mabuti pa humanap ka na ng ibang trabaho. You're cancelled. Pinanood ni Loren ang paglayas ng direktor. Mag-isa na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang acting ang kailangan niya. Kailangan niya ng lumaban sa totoong buhay. Makalipas ang 3 linggo, nasa headline pa rin ng lahat ng news outlet ang balita tungkol sa pananakit niya kay Selma. Napakuyom siya ng kamao. The memory of how Selma set her up still burned in her mind. Hinding-hindi ngayon makakalimutan. Determined to start over, nagpasya siyang umalis ng bansa. Balot na balot siya. Itim na shades, face mask, makapal na scarf habang hila-hila ang kanyang maleta. Airline to US. Walang emosyon niyang tinignan ng flight screen bago huling lumingon sa labas ng airport. Babalik ako gamit ang bagong pangalan at titulong mas matunog pa sa action queen. Tandaan mo yan, Selma. You might have stolen the title, but the crown is still mine. Bulong niya sa sarili. Sabay higpit ng kapit sa maleta. Naglakad siya papasok nang biglang may nakabangga siyang lalaki. Sorry, miss. Tumanggulang si Loren at akmang lalampasan nito pero natigilan ng lalaki. Wait, you? Are you that actress, Loren? I'm Albert Villaruel, a new actor. Actually, I'm your #1 fan. Can I get your photograph? And autograph na rin. No, you're mistaken. I'm not Loren. Malamig lang siyang tumingin dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad
nang hindi lumilingon. Goodbye, Philippines. Daddy, stop hurting me. Umiiyak na sambit ng musmos na si Lauren. 5 taong gulang pa siya nung maranasan yon. Nakadapa sa sahig habang pilit na tinitiis ang bawat hagupit ng sinturon. Shut up, you little brat. You're really useless like your mother. Galit na saad ng kanyang amang si Emmanuel. Patuloy ang bawat palo hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay ang bata sa sobrang sakit at pagod. Nagbago ang eksena. Naalimpungatan ang batang Lauren sa mahinang tapik ni Al, ang anak ng amo ng kanyang tatay. Sinaktan ka na naman ni Mang Emmanuel, my little angel? Tanong ng bata na bakas ang awa sa muka. Al, please help me escape. I don't want to be here anymore. I want to go to my mom. Pakiusap ni Lauren habang humihikbi. Dahil sa tulong ni Al, natagpuan nila ang kanyang inang, si Zosima Villanueva. Pero laking gulat ni Lauren na makitang may bago na itong pamilya. Sinubukan niyang lumapit. Umaasang yayakapin siya nito. Mommy, please, I want to be with you. Daddy is always hurting me. No, leave. Umalis ka na before my husband sees you. Marahas siyang tinulak ni Zosima. Kaya napasubsob siya sa lupa. Who's that kid, hon? Tanong ng asawa nito. Pulubi lang na nanghihingi ng autograph ko? Malamig na sagot ng kanyang ina. Doon gumuho ang mundo ni Lauren. Napayakap na lang siya kay Al. Nobody even wants me, even my mom and dad. Huwag mo sabihin yan. I'm here. I'm always here, my angel. Pangako ng batang lalaki. Naging magkaramay ang dalawa. Palihim na naglalaro para makalimot sa hirap. Pero nalaman ito ng tatay ni Al. At dahil doon, sinisante at pinalaya si Emmanuel. Habang papaalis sila, nakita ni Lauren si Al na nakasilip sa bintana. Pero hindi na ito makatingin ng diretso sa kanya. Wala ka talagang kwenta. Dahil sa kalandian mo, wala na tayong hanap buhay. Mana ka talaga sa malandi mong ina. Sigaw ni Emmanuel bago siya pinaghampas ng kawayan sa likod hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Daddy, I'm sorry. Hindi ko na uulitin. I hope this serves as a lesson. Walang magkakagusto sa'yo nang walang hinihinging kapalit. Lumuhod ka sa munggo sa loob ng 1 linggo hanggang magtanda ka. Doon nag-uumapaw ang galit sa puso ni Lauren. Habang tumutulo ang luha, napakuyom ang kanyang kamao. From now on, I will only rely on myself. I will never trust other again, especially the man who broke my trust. Una, ang tatay ko. Pangalawa, ang nanay ko. At ang panghuli ang kaibigan ko. Now I believe. Men are just a disgusting curse. Ang huling mga salitang yon, umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kasabay ng biglang pagbigat ng kanyang paghinga. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lauren. Ramdam niya ang lagkit ng pawis sa kanyang noo at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingala siya sa siling ng kwarto. Huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Panaginip lang. Bulong niya sa isip habang pilit iwinawak siya ang imahe ng sinturon at malamig na tingin ng kanyang ina. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Napahaba pala ang tulog niya. Sa sobrang pagod sa pag-iimpake. Lumingon siya sa bintana kung saan tanawang city lights ng ibang bansa. Ang lugar na naging takbuhan niya sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang kanyang passport sa ibabaw ng side table at tinitigan to. I am ready to return. Matapang niyang sabi. Wala na ang musmus na batang umiiyak sa harap ng kanyang ama. Ang Lauren na babalik sa Pilipinas. Bukas ay ang babaeng wala nang balak magtiwala kahit kanino. Sa sumunod na araw, tahimik na nakalapag ang eroplano sa lupa. Welcome to the Philippines. Magalang na sambit ng isang flight attendant. Walang emosyon na hinila ni Lauren ang kanyang maleta palabas ng eroplano. Sumalubong sa kanyang mainit na simoy ng hangin ng Pilipinas. Nothing changed, huh? Napatingin lang si Lauren sa malaking TV habang nakasuot ng mask at shade para hindi makatawag ng pansin. Bumungad sa kanya ang mukha ni Selma.
Ang babaeng sumira ng reputasyon niya, napakuyom lang siya ng kamao. May hangganan din ang tagumpay na yung ninakaw, Selma. Nagpatuloy siya sa paglalakad at lumabas ng airport para hanapin ang sundo niya. Isang makintab na Ferrari ang huminto sa harap niya. Isang luxury car service na nireserve niya bago pa siya lumipad. Good morning, ma'am. Welcome back to Manila. Magalang na bati ng driver habang pinagbubuksan siya ng pinto. Hindi man lang siya lumingon sa driver at diretso lang na sumakay. Pagdating sa kanyang marangyang condominium sa Makati, iniabot niya ang bayad nang hindi tumitingin. Keep the change. Malamig niyang sabi bago tuluyang bumaba. Habang nakatitig sa entrance ng kanyang kondo, ramdam ni Loren ang pananabik at galit. Handa na siya. Hindi na siya ang isang babaeng pwedeng-pwedeng saktan. 6 na buwan ang nakalipas pero hanggang ngayon wala pa ring tigil si Loren sa pag-audition sa kung ano-anong role. Kahit yung mga love team roles na diring-diri siya at pinakaayaw sa lahat, pinatos niya para lang makabalik sa showbiz. Kaso sadyang malas siya. Walang tumatanggap sa kanya. Hanggang ngayon kasi, bit-bit pa rin niya ang masamang reputasyon noon. Akala ng lahat bully siya dahil sa issue nila ng dating co-star na si Selma. Pero ang totoo sinadyang set up lang yung ginawa ng babae para sa kanya. Nang sa ganon magmukha siyang kontrabida. Paulit-ulit na lang ang naririnig niyang palusot. Tatawagan ka na lamang namin, Miss Loren. Puno na kami. May napili na kami na mas bagay para sa role na to. Napakuyom na lang ang kamao ni Loren. Habang malalim na bumubuntong hininga. Hindi pwedeng dito magtatapos ang lahat. Biglang napatigil ang kanyang pagmumuni-muni nang tumunog ang phone niya. Isang tawag ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Miss Loren, you have to audition tomorrow. Be ready for this role. Napaangat ang sulok ng labi at mayabang niyang sinabi sa sarili. The Queen is back. Kinabukasan, maaga pa lang, nasa studio na siya. Determinado niya makuha ang part. Miss Loren Angelica Villanueva? Tawag sa kanya ng direktor. Act this role. Inabutan siya nito ng script. Walang emosyong binasa ni Loren ang mga linya. Ang eksena ay tungkol sa isang desperadong babae na baliw sa isang lalaking hindi naman siya gusto. May part pa doon na kailangan niya mag-confess ng nararamdaman sa harap ng maraming tao. Kadiri naman tong linyang to. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa papel. Narinig yata ng direktor ang huling hirit ni Loren, kaya pinagtaasan siya nito ng kilay. Gagawin mo ba o hindi? Mariing napakuyom ng kamao si Loren at napabuntong hininga para pigilan ng ines. I will do it. Good. Para mas maging dama ang role, makakasama mo si Albert Villaruel sa eksenang ito. I-check ko rin kung bagay ka maging leading lady niya. Malamig lang na tumango si Loren bilang tugon. Hindi nagtagal lumapit si Albert sa kanya. Hello, long time no see, Miss Loren. I'm happy to be working with you. Magiliw na bati ng aktor sabay lahad ng kamay para makapag-shake hands. Magkakilala ba kayo? Tanong ng direktor na tila nagulat sa interaction nila. Yes, Director. A very long time ago. Misteryosong sagot ni Albert habang binibigyan si Loren ng isang tipid ng ngiti. Good. Let's see kung may chemistry nga kayo sa isa't isa. Sabi ng direktor. Maya-maya pa nagsimula na ang setup. Rollin! 1, 2, 3, lights! Camera, action! Dito na pumasok si Loren sa karakter ni Stella. Julian, I need to tell you something. Mangiyak-ngiyak niyang panimula. What is it? Malamig na sagot ni Julian, ang role ni Albert. I like you so much. Simula noong unang beses kita makita, pinatibok mo na yung puso ko. Lalo na nung niligtas mo ako sa mga bully. Pag-amin ni Stella, pero nanatiling bato ang aura ni Julian. Niligtas kita dahil naawa ako sa'yo. So don't expect anything. Kahit konti, wala? Wala lang ba yun? Nagsisinungaling ka. I can see through your eyes. Puno ng spark ang paraan ng pagtingin mo sa akin. You're just talking nonsense. Then I will prove it to you. Bigla niyang hinila ang necktie ng lalaki at mabilis na inangkin ang labi nito.
Nanlaki ang mata ni Albert. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sobrang pagkataranta, nakalimutan niya ang script. Do you like me or not? I like you. Sagot ni Albert na halatang nadala na sa totoong nararamdaman. Cut! Albert! Ba't mo iniba ang script? Ang dapat nakasunod yan pagkatapos kanyang halikan, itutulak mo siya at sasabihin, "You're a disgusting woman." Halatang inis ang direktor, pero binalingan niya si Lauren. And Lauren, you did a great job. Sa'yo ang role na to. Thank you, Direk. Saad ni Lauren, ngumiti saglit at ibinalik ang malamig na aura pagkatapos. Habang sinisermonan pa ng direktor si Albert, mabilis namang tumakbo si Lauren papunta sa banyo. Hindi niya napigilan ang sarili at napaduwal na siya sa tindi ng pandidiri. Hanggang ngayon kasi parang ramdam niya pa rin sa kanyang labi ang labi ni Albert. Kundi lang talaga siya desperado makabalik sa showbiz, hindi niya gagawin yon. Kadiri, para sa kanya, isang nakakadiring role ang makipaghalikan sa isang lalaki. Halos kapusin na siya ng hininga sa tuwing naaalala niya ang eksenang ginawa niya kanina. Sa totoo lang, habang umaarte siya sa harap ng kamera, gustong-gusto niya nang sumuka pero pinipilit niya lang magtiis. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha sa bagang pampakalma na nireseta sa kanya ng psychiatrist. Pagkatapos uminom ng gamot, napabuntong hininga siya tumingin sa salamin. Don't let your weakness be a hindrance. Huwag kang susuko para matalo mo ang lahat ng toxic na tao sa paligid mo, Lauren. Pagpapatatag niya sa kanyang sarili. Isang linggo matapos niya makuha ang role, naging super busy ang schedule ni Lauren. Nagsimula na ang kanilang shooting at agad ding ipinalabas ang proyekto sa buong mundo. Siyempre, hindi nawala ang samot-saring batikos at pambabash mula sa toxic fans ni Selma. Pero sa kabila ng pambabatikos, marami pa rin ang natuwa at naging masaya sa pagbabalik niya sa showbiz. Dahil naging blockbuster at talamak ang pelikula, hindi nagtagal, naimbita sila sa isang malaking event sa studio para tumanggap ng parangal. Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Lauren, ang muli niyang pag-akyat sa entablado. Best Actress of the Year, Lauren Angelica Villanueva. Anunsyo ng host. Sinundan pa ito ng isa pang award. Best Love Team of the Year, Lauren Angelica Villanueva and Albert Villaruel. Congrats to the both of you. Nakabibingi ang hiyawan at suporta mula sa kanilang mga fans. Habang naglalakad sila paakit ng stage, ramdam ni Lauren na nakasisilaw na flash ng kamera at ang atensyong matagal na ipinagkait sa kanya. Pero sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Albert at may ibinulong na nagpatigil sa kanyang mundo. Congrats to us, my angel. Napakunot ang noon ni Lauren. Bigla siyang kinabahan dahil sobrang pamilyar ng palayaw na yon. Isang tawag na tila nagmula sa nakaraan na ayaw niya nang balikan. Pero bilang isang professional, mabilis niyang isinantabi ang naramdaman. Pinili niyang magbigay ng isang napakagandang peking ngiti sa harap ng kamera habang hawak ang kanyang trophy. Pagtingin niya sa malayo, tila nakakita siya ng mukhang gustong-gusto niyang makita. Yun ang mukha ng kanyang kaaway na galit sa panonood. Now I'm back. And be ready, Selma. I will claim what's mine. And I will make sure you lose everything. Ani Lauren sa kanyang isip, habang lalong humihigpit ang hawak sa award. Kinabukasan, naging usap-usapan ng magarbo at masayang selebrasyon ng buong team. Nagkayayaan ng direktor, crew, staff at mga co-stars para ipagdiwang ang success ng pelikula ni Lauren at Albert. Sakto namang magbabagong taon na rin, kaya naging double celebration ang nangyari. Napagkasunduan ng lahat na mag-camping at mag-party sa puting buhangin ng Boracay. Habang nag-e-enjoy ang lahat sa ilalim ng mga bituin na tunog ng alon, lumapit ang isang babaeng direktor, si Direk Andrea, sa dalawang bida. Congratulations, Albert! Kahit baguhan ka pa lang sa showbiz industry, napakagaling mo mag-adjust. Natural ang acting mo. Papuri ni Direk Andrea. Hindi ko po magagawa yun kung walang suporta at paggabay niyo, Direk. At ni Direk Roel. At syempre, dahil na rin sa galing ng leading lady ko. Magalang na sigot ni Albert sabay tingin ng malagkit kay Lauren. Napatikim naman ang babaeng direktor. Tila nararamdaman ng awkwardness o ang kakaibang spark sa pagitan ng dalawa.
Sa'yo rin, Lauren. Congratulations kahit matagal ka ring nawala. Napatunayan mong magaling ka pa rin. Mapa-action man o drama. Mukhang nasa lahi niyo talaga ang pagiging talentado. Dagdag ni Direk Andrea at sa puntong yon, tila may dumaang kuryente sa katawan ni Lauren. Nanatiling malamig ang kanyang aura. Pero sa ilalim ng lamesa, lihim siyang napakuyom ng kamao. Ayaw na ayaw niyang naririnig ang salitang lahi dahil naaalala niya ang madilim na kahapon ng kanyang pamilya. Pilit nang umiti si Lauren bago sumagot. Ang lahat ng talentong pinakita ko bunga ng sarili kong pagod at sa walang sawang pagtuturo direct. Lalo na ninyo. Kaya walang kinalaman ang lahi ko sa galing ko. Seryoso niyang pagtatama. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi tinanggap niyo ako para sa role na to. Kundi dahil sa inyo wala ako rito ngayon. Of course, everyone deserves a second chance. Masiglang sagot ng babaeng direktor. Sabay tapik sa balikat ni Lauren. Sige, maiwan ko muna kayo. I need to congratulate the other co-stars. Enjoy the party, you two. Nakangiti itong naglakad papalayo. Naiwang mag-isa ang dalawa sa table. Ramdam ang lamig ng hangin pero mas matindi ang katahimikan sa pagitan nila. Congratulations ulit sa ating dalawa, Lauren. Tumango lang si Lauren. Walang balak na pahabain ang usapan. I need to go to the restroom. Maikli niyang paalam bago tumayo at iwan ang aktor na mag-isa. Sa loob ng banyo, walang emosyon na inayos ni Lauren ang kanyang make-up. Tila bato ang kanyang mukha habang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin. Pero nabasag ang katahimikan nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Selma na may mapang-asar ng ngisi. Long time no see, Lauren? Kamusta naman na makita ang tagumpay ko? Panimula ni Selma habang humaharap din sa salamin para mag-retouch. Kamusta ang pakiramdam na ang dati mong titulong action queen pagmamayari na ng iba ngayon? Nanatiling walang kibo si Lauren. Pinagpatuloy niya ang pag-aayos kahit sa loob-loob niya. Gusto niya nang sakalin ang babaeng nasa tabi niya. Ba't di ka kumikibo? Masakit pa? Ngayon napalitan ka. At napilitan ka rin na pumatos sa role na kinamumuhian mo. Drama queen? That's a useless title compared to being an action queen. Dito na sumabog ang pasensya ni Lauren. Hinarap niya sa Selma ng walang takot. Ba't mo ginawa yun? Ba't mo ako siniset up? Anong kasalanan ang ginawa ko para sirain mo yung reputasyong pinaghirapan kong buuin? Because you deserve that. Dahil sa impluwensya ng nanay mo na si Zosima, hindi na napapansin ang kagaya ko kahit anong pagsisikap ang gawin ko. You know that's not true. Walang kinalaman ang ina ko sa narating mo. Alam mo yan. Dati tayo magkaibigan. Alam mo rin na inabandona ako ng babaeng tinutukoy mo. Kaya wag mo sa akin isisi ang lahat. Natawan ng mapait si Selma. Sabihin na nating totoo yan, pero wala ka na magagawa dahil ako na ang reyna ng showbiz ngayon. At walang makakaalam na sineset-up lang kita. Kahit isigaw mo pa sa buong mundo, walang maniniwala sa'yo dahil tatakbuli ka na. Isang malamig na tingin ang pinukol ni Lauren sa kanya. Are you sure? What do you mean? Tanong ni Selma. Biglang kinabahan sa lamig ng boses ni Lauren. See for yourself. Ang totoong mukha ni Selma de Vera. Seryosong sabi ni Lauren habang pinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Kanina pa pala naka-live sa Facebook ang usapan nila sa ilalim ng lababo. Dagsa ang mga komento sa screen. What a two-faced bitch. Nagsisisi ako naging fan niya. Sayang ang pera ko sa movie niya. Mana sa ina niyang mga agaw. You bitch, i-end mo yan. Hiyaw ni Selma. Susugurin na sana niya si Lauren para agawin ang phone. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Albert para umawat. Enough making a scene, Selma. Bariing sabi ni Albert habang hinaharangan ang kapatid. Mas kinakampihan mo pa ang babaeng yan kaysa sa akin, kuya? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Selma. Kinakampihan ko kung anong tama. Umalis ka na. Singhal ni Albert. Wala namang nagawa si Selma kundi padabog na lumabas ng banyo. Wasak ang reputasyon sa harap ng libo-libong viewers. Naiwang awkward ang dalawa. I'm sorry about that. Nahihiyang sabi ni Albert. Hindi siya makatingin ng diretso at halatang namumula ang tenga niya sa hiya. Tumango lang si Lauren. Thank you.
Maikli at malamig niyang sagot bago lumabas, habang si Albert naman nakasunod lang sa kanya na parang tuta. Pasimpleng pinindot ni Lauren ang end live at itinago ang phone sa kanyang maliit na pouch. Mission accomplished. Nakangisi nitong bulong sa sarili. Can I treat you sa lunch pagkatapos ng field trip na to? Bilang pagbawi sa kaguluhang ginawa ng kapatid ko? No need. I'm fine. I really want to do it for you. Pamimilit pa ng aktor. The director wants to talk to me. Palusot ni Lauren at mabilis na naglakad palayo, iniwan si Albert na nakatayo lang doon at tila umaasa pa rin. Sa kabilang banda, nanginginig sa galit ang direktor habang sinisermonan si Selma sa loob ng opisina. Nakakuyom lang ang kamao ng babae. Pilit na tinitiis ang bawat salitang binabato sa kanya. You're really stupid. Dahil sa ginawa mo, sandamakbak na commercial clients natin ang umatras. Nandamay ka pa ng ibang artista sa kalokohan mo. Lalo na si Zosima Villanueva. Pinagpipiestahan na kayo sa social media. At hindi na namin mapahinto. Napakayabang mo kasi. Yan tuloy na pala mo. You're fired. Ayaw ko madungisan ang pangalan ko dahil sa'yo. Parang gumuho ang mundo ni Selma. Napaluhod siya sa harap ng direktor. Nanginginig ang buong katawan sa takot na mawala lahat ng pinaghirapan niya. Matatabunan din ito, Direk. Pinapangako ko sa inyo. Gagawa ko ng bagong issue yung mas malaki para makalimutan ng mga tao ang nangyari ngayon. Hindi po kayo masisira sa akin, pangako po yan. Sandaling natahimik ang direktor. Habang tinititigan ng desperadang si Selma at huminga ito ng malalim. Fine. I will give you one last chance. Pero oras na mas bumaba pa ang ratings at may pumalpak pa, mag-impake ka na at lumaya sa set. Maliwanag? Yes, Direk. Thank you po. Mabilis na sagot ni Selma habang nagpupunas ng luha. Pero nang makalabas ang direktor, agad na nagbago ang anyo ni Selma. Napalitan ng puot at takot ang kanyang mga mata. Napakuyom siya ng kamao habang iniisip ang mukha ng babaeng sumira sa kanya. You will pay for this, Lauren. Nabasan pala ng baho ang gusto mo, ha? Pues pagbibigyan kita. Sisiguraduhin kong sa susunod, wala ka nang babalikang karir. Kinabukasan, naging labis na abala ang studio para sa contract signing ng bagong project ni Lauren at Albert. Ang bagong pelikula ay tungkol sa best friends turned lovers at isang plot na gustong-gusto ni Albert pero napilitan lang tanggapin ni Lauren dahil sa kulit ni Direk Andrea. Habang nasa loob sila ng malamig at seryosong conference room ng studio, hindi nila inaasahan ang dagsa ng mga reporter mula sa iba't ibang TV stations. Akala nila ay para ito sa bagong movie. Pero ang mga makakating dila ay may ibang agenda. Mula sa isang madilim na sulok ng hallway, lihim na nakangisi si Selma habang pinapanood ang kaguluhan. Miss Lauren, totoo ba ang blind item na may trauma ka sa mga lalaki? May iniinom ka bang gamot para hindi ka atakihin sa set? Nagpapapsychiatrist ka na ba? Are you mentally stable to act? Paano mo natitiis ang intimate scenes ni Albert kung nadidiri ka pala sa mga lalaki? Agresibo ang mga reporters. Halos itulak na nila ang mga bodyguards na pilit silang inilalabas ng studio. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat na nakakasilaw. Habang si Lauren na nanatiling nakaupo, naninigas ang katawan at halos hindi makahinga. What's the meaning of this? Biglang pumasok si Direk na umuusok ang ilong sa galit. Napatingin si Lauren sa headline at parang gumuho ang mundo niya. Blind item. Dating action queen takot sa lalaki? Ayon sa source, kaya mailap ang aktres ay dahil sa matinding trauma nung bata pa siya. Dumuduwal daw ito sa pandidiri tuwing may intimate scenes dahil sa sakit sa pag-iisip. Is this true, Lauren? Singhal ng direktor. Halatang stress na sa damage control. Yes, Direk, but I'm managing it. Umiinom ako ng gamot at regular ang therapy ko sa psychiatrist ko. This is a disaster. Masisira ang image ng movie. Napakamot sa ulo ang direktor. Halos mabaliw sa sitwasyon. Direk, di kasalanan ni Lauren yan. Ang dapat sisihin ay ang nagpakalat ng balitang yan. Nilabag nila ang privacy ni Lauren. We can't stop the media, Albert. The news is already out. Ang kailangan natin ngayon takpan ng issue bago pa tuluyang iwanan tayo ng mga sponsors. But how?
Tumingin si Direk Andrea sa kanilang dalawa nang may kakaibang plano sa mata. Isang planong alam niyang ikabibigla ng lahat. You both need to announce that you're in a relationship. Kailangan nating palabasin na ang trauma na yan ay fake news. At kaya ka mailap ay dahil matagal na kayong exclusively dating ni Albert. That's the only way to save this contract. Namilog ang mga mata ni Lauren. Ang dating pandidiring naramdaman, biglang napalitan ng matinding panlalamig. Halos hindi siya makahinga sa ideyang iminungkahi ng direktor. Isang fake relationship? Para lang sa career? Yes, Lauren? Pagpapatuloy ni Direk Andrea habang seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Magsasagawa tayo ng press con sa susunod na linggo para i-announce na may relasyon kayong dalawa. Hindi lang ito para takpan ang kumakalat na issue tungkol sa mental health mo. Makakatulong din ito para lalong pumatok ang bagong pelikulang gagawin nyo. Business is business. Do you understand? Napakuyom lang ng kamao si Lawrence sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. At tumanggi pero alam niyang cornered na siya. Kung gusto niya linisin ang pangalan at talunin si Selma, kailangan niyang lunukin ang pride niya. Malamig siyang tumango bilang pagsang-ayon kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. But before that, kailangan yung dalawa na lumabas muna. You need to go on a date. Dagdag ni Direk Andrea na tila binabasa ang bawat kilos nila. Nagkatinginan sina Lauren at Albert. Bakas ang pagkailang sa mukha ng lalaki pero may konting excitement sa mga mata. Habang si Lauren, mukhang papatay na sa sama ng tingin. Kailangan makita kayo ng mga tao na magkasama para hindi sila magduda. At higit sa lahat, kailangan nyo maging komportable sa isa't isa para hindi kayo magmukhang ewan at magkailangan sa harap ng mga reporters sa press con. Understand? Yes, Direk. Maikling sagot ni Lauren. Ang boses niya'y walang emosyon, parang isang robot na sumusunod sa command. Sa isip ni Lauren, ito na ang pinakamahirap na role na gagampanan niya sa buong buhay niya. Hindi lang siya aarte sa harap ng kamera. Kailangan niyang magpanggap na mahal niya ang lalaking nagdudulot sa kanya ng matinding trauma at pandidiri. Samantala napatingin si Albert kay Lauren. Tila gusto itong aluin, pero hindi niya magawa. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, lalong bumibigat ang pader na itinayo ng babae sa pagitan nilang dalawa. Habang abala ang lahat sa loob ng studio, palihim na umalis si Selma sa kanyang pinagtataguan. Punong-puno ng puot ang kanyang mga mata habang mabilis na nagdadial sa kanyang phone. Lucas, I need you to prove to the public that Lauren is a... Hindi na natapos si Selma sa sasabihin dahil biglang may humablot sa cellphone mula sa kamay niya. Isang pamilyar at galit na boses ang sumagot sa kabilang linya. Don't you dare do that, Lucas. O sisiguraduhin ko sisiraan ko ang karir mo. Banta ni Albert sa telepono bago ito pinatayan. Humarap si Selma sa kanyang kuya. Gulat na gulat at nanginginig sa inis. How dare you do that, kuya? Kapatid mo ko. Ba't ang babae niya ang kinakampihan mo? Pero hindi nakinig si Albert. Sa isang iglap na wala ang imahe niya bilang isang gentleman na aktor. Mabilis niyang hinablot ang liig ni Selma. Mariin itong sinakal sa pader ng madilim na hallway. Ang kanyang mga matay nanlilisik. Malayong-malayo sa malambing na tingin na binibigay niya kay Lauren. Wala akong kapatid na bunga ng kataksilan ng aking walang kwentang ama sa aking ina. Huwag mong dalhin dito ang ugali mo, Squatra Selma. Baka hindi kita matansya. Halos hindi makahinga si Selma pero pilit pa rin siyang lumaban. You jerk! Isusumbok kita kay Dad! Nang gagalaiting banta ng babae. Natawa na mapait si Albert. Pero hindi niya niluwagan ang pagkakasakal. Go ahead. I don't care about that old man, pero tandaan mo ito. If you mess with my woman, you will face hell together with your slut mother. Binitawan ni Albert ang liig ni Selma ng padabog, dahilan para mapaupo ang babae sa sahig habang habol ang hininga. Iniwan siya ni Albert na luhaan at puno ng takot, habang ang anino ng aktor ay dahan-dahang naglaho sa dulo ng pasilyo. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Lauren. Ang simula ng misyong tinawag niya sa sarili na Opla Nakakadiri. Maaga siyang naghanda. Sinigurado niya nakainom na siya ng pampakalma at nag-therapy session siya kagabi para nang ihanda ang mental state niya
sa pakikipagharap kay Albert. Habang nag-aayos ng gamit, napatigil siya na makarinig ng doorbell. Pagbukas niya ng pinto, tila tumigil ang mundo sa tapat ng kanyang kondo. Bumungad sa kanya si Albert na posturang-postura. Sa suot itong casual linen shirt na bahagyang nakabukas ang unang 2 butones. Amoy mamahalin. Mukhang pinag-isipan ng bawat anggulo ng forma. May hawak din itong malaking buke ng sariwang pulang rosas. Good morning, Lauren. Namumula ang dulo ng tenga ni Albert habang iniaabot ang bulaklak. For you, I hope you like them. Thanks. Tipid at malamig na sagot ni Lauren. Hindi man lang siya ngumiti, pero kinuha niya ang rosas at ipinatong sa side table. Where are we going? Saan mo ba gustong pumunta? It's up to you. Sagot ng dalaga habang sinasara ang zipper ng kanyang bag. What if mag-camping tayo sa Tagaytay? Para makapag-relax tayo at makalanghap ng fresh air. Also, I have a private villa there so we can have our privacy. Private villa? Mukhang planado ng lalaking ito ang lahat Aniya sa sarili. I mean, kung gusto mo lang naman. Okay. Maikli niyang pagpayag. Hindi na siya nakapagtalo. Kailangan nila magbukang real couple para sa mga paparazzi. Is this enough? Tanong ni Lauren sabay bukas ng bahagya sa maleta para ipakita ang dami ng damit. Biglang napaiwas ng tingin si Albert at halos mamula ang buong muka hanggang leeg. Yes, that's more than enough. Anito at iniiwas ng tingin sa ilang piraso ng lacy underwear na nasa ibabaw ng mga damit. Si Lauren naman na natiling blanco ang muka. Walang kamalay-malay na ang kanyang action queen image ay bahagyang nayayanig sa pagkakabulgar ng mga gamit niya. Kinuha ni Albert ang maleta ni Lauren para bitbitin. Habang naglalakad sila palabas, hindi mapigilan ni Albert na mapatitig sa likod ng babae. Sa kabila ng pagiging masungit nito, he couldn't help but feel a spark. Let's go, my angel. Bulong niya na lang sa sarili. Sapat para siya lang ang makarinig. Pagkababa pa lang nila sa tapat ng rest house ni Albert sa Tagaytay, agad silang sinalubong ng malamig at sariwang hangin. Malayo ito sa mausok at maingay na Maynila. Napapikit si Lauren at dahan-dahang itiningala ang muka. Ninanamnam niya ang katahimikan ng paligid. Finally, at peace. Bulong niya sa sarili. Sa sandaling yon, nawala ang matigas niyang aura at napalitan ng payapang ekspresyon. Hindi naman maalis ni Albert ang tingin sa dalaga. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ni Lauren na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. I'm glad you like it. You look so beautiful. Even now, my angel. Mahinang bulong ni Albert, halos hangin lang ang nakarinig, pero matalas ang pandinig ng isang espiya, katulad ni Lauren. What did you just say, Albert? Napatayo ng tuwid ang lalaki at agad nag-iwas ng tingin. Halatang nabigla. I'm just saying na pinahanda ko na sa maid yung food natin para makakain tayo pagkatapos. Tumangulang si Lauren bagamat may hinala siya sa narinig. Maghapon nilang nilibot ang magagandang spot sa Tagaytay. Kumain sila ng mainit na bulalo. Naglakad-lakad sa mga hardin na puno ng bulaklak. Sa unang pagkakataon, pansamantalang nakalimutan ni Lauren ang bigat ng nakaraan. Ang galit niya kay Selma, nakikita ng mga tao sa paligid na para silang totoong magkasintahan dahil sa simple at sweet na pag-alalay sa kanya ni Albert. Gabi na nang bumalik sila sa malawak na terrace ng villa para magpahinga. Habang nakatanaw sa madilim na bulkang Taal, biglang nabasag ang katahimikan. Isang serye ng malalakas at makukulay na fireworks ang biglang sumabog sa langit mula sa isang resort sa malapit. Dahil sa gulat at sa kanyang trauma sa malalakas na putok, hindi nakapag-isip si Lauren. Mabilis siyang napakapit sa matitigas na balikat ni Albert at isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng aktor. Al, wala sa sariling bulalas niya. Binanggit niya ang pangalan ng dating kaibigan sa nanginginig na boses dahil sa takot. Nabigla si Albert pero hindi siya lumayo. Marahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa likod ni Lauren at niyakap ito ng mahigpit para iparamdam na ligtas siya. Ramdam ni Albert ang mabilis sa tibok ng puso ng babae.
Si Lauren naman, dahan-dahang kumakalma dahil sa bango at init na hatid ng yakap ni Albert. Sa ilalim ng makulay na langit, tila nawala ang lahat ng pagpapanggap sa kanilang relasyon. Mabilis na bumalik ang ulirat ni Lauren nang mapagtanto kung gaano siya kalapit kay Albert. Sa isang iglap, ang takot niya ay napalitan ng hiya na hindi maipaliwanag. At marahas niyang naitulak ang lalaki palayo. Don't touch me! Saad ni Lauren habang pilit na inaayos ang sarili. Ang kanyang mga kamay, nanginginig pa rin hindi dahil sa putok ng fireworks, kundi dahil sa kuryenteng nararamdaman niya sa yakap ng aktor. Napaatras si Albert, gulat na gulat at tila nasaktan sa biglaang pagtaboy sa kanya. I'm sorry, I'm just trying to help. Nagulat ka kasi sa fireworks. Hinarap siya ni Lauren. Nanlilisik ang mga mata pero bakas ang pamumula ng mga pisngi. I don't need your help, Albert. And I don't need you to hug me. Remember the rules. Everything is for the camera. Walang totohanan. Pero wala namang camera dito, Lauren. Tayo lang ang nandito. Di ba pwede maging totoo kahit sandali lang? Puno ng lungkot ang boses ni Albert sa mga oras na yon. Imbis na sumagot, mabilis siyang tumalikod at naglakad papasok sa villa. Iniwan si Albert na nakatayo sa ilalim ng makulay na langit. Pagpasok niya sa kwarto, sumandal siya sa pinto at napahawak sa kanyang dibdib. Sumandal si Lauren sa likod ng pinto, habol ang hininga at pilit pinakakalma ang sarili. Ramdam na ramdam niya ang init sa kanyang pisngi at ang ligalig sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Boses na nanginginig sa pagkalito. Bakit mas nakakatakot ang bilis ng tibok ng puso ko kaysa sa putok ng fireworks kanina? Mabilis siyang umiling at napakuyom ang palad. Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Mga pangakong napako at isang pagtataksil na naging dahilan kung ba't siya naging ganito kalamig at kailap. Hindi pwede. Minsan niya na ako niloko. Hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Para kay Lauren, ang bawat pakitang tao ni Albert ay parang isang patibong. Akala niya noon, ligtas siya sa piling nito. Pero ang tiwalang yun ang sumira sa kanya. Hindi siya pwedeng mahulog muli sa parehong bitag. Samantala, sa labas ng villa, nanatiling nakatayo si Albert. Tinitignan ng kanyang palad na kanina lang nakayakap sa babaeng mahal niya. I'm sorry, my angel. Kung alam mo lang ang totoong dahilan kung ba't nagawa ko yun noon, baka sakaling mapatawad mo ko. Sa gitna ng malamig na gabi sa Tagaytay, pareho silang nakakulong sa kanika nilang mga sikreto. Ang pader na itinayo ni Lauren, mas tumaas pa. Habang si Albert naman, pilit na kumakapit sa pag-asang, balang araw, ang fake relationship nila, maging daan para maitama ang lahat. Makalipas ang isang linggo, dumating ang araw ng katotohanan. Sa loob ng isang magarbo at siksikang hotel ballroom, humarap sina Albert at Lauren sa naglalakihang kamera at samot-saring katanungan ng mga reporters. Magkahawak kamay ang dalawa sa harap ng mesa. Pero sa ilalim nito ramdam ni Albert ang panginginig at panlalamig ng kamay ni Lauren. Totoo ba na may relasyon talaga kayo? O gimmick nyo lang to para takpan ang issue ng mental health ni Lauren? Kailangan namin ng matinding ebidensya para maniwala kaming totoo ang lahat. Hinarap sila ni Lauren ng may tapang na tingin. Anong klaseng ebidensya ang gusto nyo? Maghalikan kayo sa harapan namin. Kung totoo ang relasyon nyo at wala kang mental illness, hindi ka dapat masusuka. Gawin niyo sa loob ng 10 segundo. At ginawa nga nila ang sinabi ng mga ito. Is this okay with you? Tumangulang si Lauren. Bilang sagot, naramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Albert sa kanya. Dahan-dahan, hanggang sa naging masidhiyang halikan sa pagitan ng kanilang paghinga. Natila doon nila ibinuhos ang lahat ng salitang hindi masabi. Nagpalakpakan ng lahat. May nag-congrats pa. May iba pang humiling ng more kiss. Ang mga flash ng camera, walang tigil sa pagkutitap. Napakamot sa ulo ang dalawa. Dahil sa nangyari, sa dulo ng ballroom, parang sasabog ang dibdib ni Selma sa sobrang galit. Halos madurog niya ang hawak na baso. Habang pinapanood ang tagumpay ng dalawa sa gitna ng entablado.
Ang hiyawa ng mga tao at ang tamis ng halik ng dalawa sa isa't isa ay parang lason sa kanyang pandinig at paningin. This is not happening. Hindi pwedeng sila ang bida, hindi pwedeng manalo ang babaeng yan. Pero sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang nag-vibrate ang phone niya. Nang makita ko sinong tumatawag, lalong kinabahan si Selma. Ang kanyang direktor. Direk? Mahina at nangangatal niyang sagot sa tawag. You're fired, Selma. Wala ka nang babalik ang set. Wala na rin gustong kumuha sa'yo. Dahil sa eskandalong ginawa mo, tapos ka na. Nalaglag ang phone ni Selma sa sahig. Sa gitna ng masayang hiyawan ng mga tao para kina Lauren at Albert, si Selma, tila unti-unting nilalamon ng dilim. Ang spotlight na matagal niyang pinaglaban, ninakaw at tuluyan na siyang iniwan sa ere. Samantala sa ibabaw ng stage, binitawan na ni Albert ang labi ni Lauren. Nagkatinginan sila sa isa't isa. At para kay Lauren naman, ito ang simula ng kanyang tunay na pagbabalik. Pero sa likod ng tagumpay na ito, alam niyang may kailangan pa silang pag-usapan ni Albert patungkol sa halik. 6 na buwan ang lumipas, at talagang naging blockbuster ang pelikula ni na Lauren at Albert. At sa gabing yun, nakatanggap sila ng prestihiyosong awards sa awarding ceremony. Halos mabangin si Lauren sa lakas ng palakpakan nang tawagin siya bilang Best Leading Lady of the Year. Habang umaakit siya ng stage, abot tenga ang ngiti niya nang tanggapin ang gintong trophy. Nagpasalamat siya sa mga taong sumuporta sa kanya, sa direktor, at sa mga staff. Tumingin din siya kay Albert na nasa front row. Pinasalamatan niya rin ito. Thank you for guiding me and for healing the pain from the past. Simula na makatrabaho kita, natutunan ko magpatawad. Hindi ko akalain na may marupok na side din pala ako. Anyway, I already forgive you. Sa tindi ng emosyon, hindi na nakapagpigil si Albert. Umakyat siya ng entablado at mahigpit na niyakap si Lauren. I love you, my angel. I'm sorry kung ako ang naging sanhi na sakit at trauma mo nung bata pa tayo. But don't you worry. Handa akong tanggapin ang kahit anong parusa mo sa akin. Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi ni Lauren. If you say so, then ready for the punishment. Matapos ang masayang seremonya, habang naglalakad si Lauren sa hallway patungong backstage, biglang tumigil ang mundo niya. Nakatayo sa harap niya si Zosima Villanueva, ang kanyang inang nag-abandona sa kanya. Congratulations, anak. I'm so proud of you. Ramdam ni Lauren ang panlalamig ng kamay niya. Lumapit sa kanya si Albert at hinawakan ang kanyang kamay. Handa siyang protektahan ito sa anumang oras. Do you want me to push her away? No, I'm fine. It's okay. Can I talk to you privately? Puno ng pagsusumamo ang boses ni Zosima. Walang emosyong tumango si Lauren bago lumingon kay Albert. Sumenya siya na umalis muna ito sandali at mag-uusap lang sila. Nang makaalis si Albert, binalot ng mabigat na katahimikan ang pasilyo. Tanging ang mahinang tawanan mula sa malayo ang nagsisilbi ingay sa pagitan ng mag-ina. Ba't ka bumalik? Pagkatapos ng lahat ng taong wala ka. Ngayon ka magpapakita dahil sikat na ulit ako? Patawarin mo ako. Alam ko hindi sapat ang salitang sorry sa lahat na nagawa ko. Patawarin mo ako at naging duwag ako at iniwan kita sa tatay mo. Ginawa ko lang yun dahil sa lola mo. Noong una, mahal na mahal namin ang isa't isa ng tatay mo. Tanggap kami ng lola mo pero nung bumagsak ang kumpanya niya, nagkawatak-watak na lahat. Kaya nga ang apelido ko ang gamit mo dahil hindi natuloy ang aming kasal. Pinilit ako ng lola mo na magpakasal sa ibang mayamang lalaki dahil naghirap na ang tatay mo. Pinagbantaan niya ako, Lauren, na kapag hindi ako sumunod, hindi niya padadalhan ng sustento ang tatay mo para sa pag-aaral mo. Sustento? Talaga lang, ha? Humakbang nang malapit si Lauren. Ang mata niya nag-aapoy sa galit. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan namin mag-ama. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan namin para lang makaraos ako. Wala kang alam sa pakiramdam na halos lumuha ako ng dugo
Dahil sa walang tigil na paghahagupit ng latigo ng tatay ko sa likod ko tuwing nalalasing siya. Noong panahong kailangan kita, pinagtabuyan mo ko. Kaya simula noon inisip ko na lang na patay ka na. Dahil para kang patay na buhay sa mundo ko. Napahagulhol ng iyak si Zosima. Wala siyang masabi sa harap na sinira ang sarili ng mga desisyon. Patawad anak, patawad. Pero alam mo na patawad na kita eh. Pero yung sakit at sugat na iniwan mo sa akin, nandito pa rin at hindi basta-basta mabubura yun. Dahan-dahang lumingon si Lawrence sa direksyon kung saan naghihintay si Albert. Pero kahit ganun, ipapasalamat pa rin ako na isinilang mo ako. Kundi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang lalaking mamahal sa akin kung sino at ano talaga ako. Mula sa malayo, dahan-dahang lumapit si Albert. Hindi na niya hinintay na tawagin siya. Naramdaman niyang kailangan siya ni Lauren. Kinabukasan, punong-puno ng sigla si Albert habang nag-aayos sa harap ng salamin. Suot ang kanyang paboritong pabango at isang casual outfit. Handang-handa na siya para sa date nila ni Lauren. Pero nabasag ang kanyang mood nang pumasok ang kanilang butler na si John Paul. Young master, Don Villaruel wants to talk to you. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang amoy ng gamot. Nakaratay sa malaking kama ang kanyang ama, si Don Villaruel, na ngayon ay napakaputla at mukhang lantang gulay. Anak, what do you want, old man? I want to give you the authority of the company. Sa'yo ko na ipapamana ang lahat. Why me? Di lang naman ako anak mo. Bakit hindi yung anak mo sa kabit mo yung utusan mo? I'm sure excited si Selma na makuha ang posisyong yan. Anak, I know you're still mad at me because of what I did to your mother and I'm sorry for that. But I'm dying, son. This is my only wish before I go. Dito na sumabog ang galit ni Albert. Lumapit siya ng bahagya, sapat para makita ng ama ang puot sa kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa pagtataksil mo kay mama, kaya ako galit. Sinira mo ang buhay ko dahil ginamit mo si mama noon. Sabi mo hindi mo siya ipapagamot kung di ko palalayasin na mag-ama na yun. Si Lauren at ang tatay niya. Minsan lang ako naging tunay na masaya ng bata. Kasama sila. Pero pinagkait mo yon at sinira mo ang buhay ko. Buhay namin mag-ina. Fine. I will accept it. Pero hindi para sa'yo. Tatanggapin ko ang kumpanya para kay mama dahil siya nag-alay ng dugo at pawis para lumago yan. At para na rin masigurado ko na wala kayong magagawang masama kay Lauren kailanman. Paglabas ni Albert ng silid, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Lauren. Sinabi niyang papunta na siya kung saan sila magkikita. Pagkarating ni Albert sa private park na nirentahan niya para sa kanilang picnic, agad napawi ang kanyang excitement. Sa gitna ng lunti ang damo at ilalim ng malaking puno, bumungad sa kanya si Lauren na basang-basa ang mukha sa luha. What happened, my angel? Who did this to you? Sino nagpayak sa'yo? Tumawag yung caregiver, Albert. Yung tatay ko. Patay na siya. Di ko alam kung ba't ako nasasaktan ng ganito. Akala ko magiging masaya ako pag nawala na yung taong nagbigay sa akin ng sakit at trauma ng bata ako. Pero sa huli ama ko pa rin siya. Siya yung nagpalaki sa akin, nagtrabaho siya ng maigi para lang makapagtapos ako at ngayon, wala na siya. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad. I'm a terrible daughter, Albert. Hindi na nagsalita si Albert at sa halip, marahan niyang hinila si Lauren para sa isang mahigpit na yakap. Lumipas ang ilang oras at unti-unting kumalma ang paligid. Ang sikat ng araw ay papalubog na. Naghihintay ng kulay kahel na liwanag sa buong parke. Pinagmasdan ni Lauren ang payapang mukha ng binata. Nang makatulog ito sa kanyang kandungan, inayos niya ang hibla ng buhok nito na humaharang sa noo ng lalaki. Thank you for everything, Albert. Mahina niyang bulong sapat para sa kanilang dalawa. You changed me in a way that I never felt since I was a kid. You were the one who caused the pain inside my heart, but you also healed me. Isang matamis at banayad na halik ang idinamping niya sa pisngi ng binata. Wala na ang takot, ang pandidiri o pagsusuka. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay kampante na. Dahil sa wakas, natagpuan na ni Lauren ang tunay na kalayaan, hindi sa pagtakbo mula sa nakaraan,
kundi sa pagyakap sa pag-ibig ng taong handang maghintay at magsakripisyo para sa kanya. Sa piling ni Albert, nahanap niya ang kanyang tahanan. The end.